Naghain na ng patong-patong na reklamo ang Department of Justice sa Office of the Ombudsman laban sa ilang sangkot sa mga anomalya o manong flood control projects. Unang batch pa lang daw ito at asahan ng mga susunod pa. May unang balita si Salima Refran. Kasunod ng mga pagdinig, Merong 40%, ako pa may 20%. Hindi po nila alam na doon galing yon sa flood control. case build-up at witness protection evaluation. Naghain na ng unang batch ng mga reklamo ang Department of Justice sa Office of the Ombudsman kaugnay ng mga maanomalyang flood control projects. Malversation through falsification, perjury at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act ang mga reklamo mula sa 5 ghost flood control projects ng Bulacan First Engineering District. Kabilang sa inireklamo ang dating district engineer nito na si Henry Alcantara, mga dati nilang assistant district engineers na sina Bryce Hernandez at JP Mendoza at 5 pang ibang kawani ng district office. Kasama rin sa reklamo ang kontratistang si Sally Santos ng Sims Construction. Ayon sa DOJ, pinakamabigat na ebidensya laban sa kanila ay ang pag-amin ng ilan na nagsabuatan sila para paghati-hatian at ibulsa ang pondong nakalaan para sa mga hindi na itayong flood control projects. Ebidensya rin ang mga dokumentong pineke para palabasing may tinatayong proyekto kahit wala. Si Sally Santos, umaming kumita rin dahil pinagamit ang lisensya niya bilang contractor sa mga taga-DPWH Bulacan engineers para sa mga kunyaring project. There were witnesses in the Senate investigation. May ginawa na sila mga pag-amin. Mayroon pang hindi kasi tinuturo Hindi pa tinuturo yung paakyat. Yun ang ating sinisikap gawin. There's really no project to speak of. So this is based basically on documentary evidence that has been gathered by the National Bureau of Investigation. Low-hanging fruit to. We call this the open and shut cases. Ayun ang tingin namin, open and shut cases, kasi ghost Wala talaga nangyari, lumabas talaga ang pera, meron nakatanggap ng pera, at wala namang lumabas na projects. Hanggang sa engineering district lang ang approval ng mga proyektong di lalagpas sa 150 million pesos gaya ng 5 kwinekwestyong proyekto. Kaya puro mga opisyal lang nito at wala pang mamabatas na kasama sa inireklamo. Hindi rin kasama sa reklamo si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Hindi pa umaabot kay Bernardo to. Hindi pa, parang hindi pa. Kasi nga kulang pa sa pag-amin. Ang involved dito, since sila lang naman ang umaaksyon dito sa mga projects o may control sa mga dokumento at proseso nitong proyekto na ito, ay yung mga district officials, district engineers, assistant district engineers, project managers. Sabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na siya ring nanguna sa investigasyon nung nasa DOJ pa siya, may mga matataas na opisyal na sasabit. Batay naman yan sa mga bank document na galing mismo sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC. May mga data na pumapasok unti-unti na talaga magpapakita na nagkabatuhan ng pera from one account to the other. Bank to bank po yung ibang transaksyon, kaya huling-huli. Marami pa raw iniimbestigahan kaya asahan na raw na marami pang ihahain na reklamo. Nag-a-apply para maging state witness ang mga taga-DPWH na sina Bernardo, Alcantara, Hernandez, Mendoza at mga kontratistang sina Santos at mag-asawang Diskaya. Sabi ng DOJ, patuloy ang evaluation sa kanila. Remember, tayo yung argabyado ang taong bayan. So yung mga nandehado, sila ang dapat sumunod sa panuntunan natin. Hindi sila ang nagdidikta ng kondisyon para sa atin. Ang kampo ni na Hernandez at Mendoza, hindi na kinagulat ang paghahain ng mga reklamo. Pero umaasa raw silang makikita ng DOJ na mahalaga ang kanilang testimonya para mapanagot ang matataas na opisyal na nasa likod ng mga anomalya. Patuloy na kinukuha ng GMA Integrated News ang panig ng iba pang inireklamo. Ito ang unang balita sa Salima Refran para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.